Finally nangyayari na nga ang laban na pinakaiintay ng lahat. Ang final matchup wherein kaharap ng main villain na si Ryomen Sukuna, ang main and original trio naman ng Gojo team at ng buong series na si Megumi, si Nobara at si Yuji. Si Nobara nakababalik pa lang sa latest chapter matapos ang napakahaba niyang pagkakatulog at agad na ginulat si Ryomen Sukuna gamit ang kanyang resonance. Si Megumi na although hindi talaga kaharap ni Sukuna physically, lumalaban pa rin siya from the inside gamit ang pagpigil kay Sukuna. Tulad na lamang ng pagpapalubog ng paa ni Sukuna para magkaroon si Yuji Itadori ng opening para sa isang napakasolid na atake. Habang si Yuji naman, right from the start matapos matalo si Kashimo, hindi na tumitigil sa pakikipagtagisan sa King of Curses. But the question still lingers. Sapat na nga ba ito para talunin si Sukuna at dito na nga ba magtatapos ang laban sa King of Curses? Will the conclusion to this fight really satisfy all of the Jujutsu Kaisen fans, especially sa mga umaasa na talagang ipapahiya at dudurugin ni Yuji Itadori si Sukuna matapos ang ginawa niya dito? Considering nga na after ng ginawang pagbabanta ni Yuji Itadori kay Sukuna na kaya niya itong patayin, na meron siyang ability para patayin ng King of Curses, ay kakailanganin pa rin pala niya ang external help mula kay Megumi at kay Nobara para lamang malamangan at matapatan si Sukuna, especially sa pagkakataon ngayon na nabanggit nga nitong si Sukuna na nasa limit na din si Yuji. Hindi niya na nagagawang ihil ang kanyang injuries, wala na siyang sapat na cursed energy para gumamit ng reversed curse technique at hindi na din siya gaanong gumagamit ng iba pang mga techniques dahil na-deplete ang kanyang cursed energy reserves matapos niyang ilatag ang kanyang domain expansion. Pero ang totoong pinakamalaking katanungan dito ay magkakaigi nga ba? Magkakaroon nga ba ng tamang konklusyon ng satisfying na ending ang Jujutsu Kaisen ngayong meron na lang tayong 4 chapters left? Dahil honestly sa totoo lang, napakalaki pa ng butas ng Jujutsu Kaisen para sa 4 chapters. Unang-una, hindi pa nagagamit ni Megumi Fushiguro ang kanyang domain expansion at its full extent. Hindi pa natin ulit nakikita ang laban ni Uraume at ni Hakari. Ano na nga ba nangyari sa dalawa? Sa sobrang dinami-daming chapters na nakalipas, wala man lang kahit anong pasilip kung sino ba lamang, kung sino ang dinudurog at pinupulbos sa gitna ng dalawa, at ngayong merong 4 chapters left na lang, hindi na talaga posible na magkaroon pa ng isang dedicated chapter para sa laban ng dalawang yun. Pwedeng makita na lang natin na i-off-screen ang isa sa kanila na surely si Uraume. Dahil napakapangit naman kung matatalo agad si Sukuna at si Uraume ang matitira, diba? If there were at least 10 more chapters left, pwede pang magkaroon ng posibilidad na magkaroon ng isang dedicated chapter para sa Uraume versus Hakari, dahil alam naman natin na isa yon sa mga laban na most anticipated. Dahil alam naman natin kung gaano talaga ka-enjoying kapag si Hakari na ang nag-engage sa battle, to the point na I can say na ang Hakari versus Kashimo Hajime ay within top 5 best fights sa buong series. But at this point, I think hindi na talaga mabibigyan ng hustisya nitong si Gege Akutami ang laban ni Uraume at ni Hakari, dahil kung ibibigay niya pa ang isang chapter para sa laban na yon, may matitira na lamang na 3 chapters, which is very short na para sa napakarami pang butas sa loob ng serye. At hindi na nga din natin alam kung mangyayari pa ang merger. Dahil kung sabihin natin mangyayari yun, sa tingin nyo ba magkakasya ang 4 chapters para sa isang mini arc? I don't think so. So most likely the merger will never happen at all, or in case na mangyari ngayon, it only means na magkakaroon ng sequel ang Jujutsu Kaisen tulad na lamang ng nangyari sa Naruto. What do you guys think kung magkakaroon tayo ng Jujutsu Kaisen Next Generations? Ang isa pa sa pinakamalaking butas ng kwentong ito ay katulad din ng isa sa pinakamalaking laban, pinaka-inaantay na flashback sa One Piece na ang Void Century, na in this case naman sa Jujutsu Kaisen ay ang Heian Era Arc. Surely napakatindi ng mga laban doon dahil yun ay ang Golden Age of Jujutsu. Nandun ang pinakamalalakas na mga Jujutsu sorcerers. Oo, sabihin na natin na at this modern era ay mayroong napakalalakas na mga special grade tulad na lamang ni Yuta Okutsu, ni Yuki Tsukumo, ni Geto Suguru at ni Yuta Okutsu. Pero way back at that point, surely hindi lamang ang mga special grade ang malalakas dahil nakita naman natin kung ano ang potensyal, kung gaano kagaling makipaglaban si Kashimo Hajime, kung gaano kadaya ang curse technique ni Yorozu, kung gaano kadaya ang iba pang mga sorcerer na nag-reincarnate magmula sa ancient era na yon. And although sabihin natin na oo, nagkaroon na ng flashback itong si Sukuna, pero that is not really a flashback. Parang in-explain lang dun kung ano ang nangyari nang siya ay isilang. And honestly, it was more of like isang explanation lang para ipakita kung ano talagang connection sa gitna ni Sukuna at ni Yuji Itadori na magtito pala silang dalawa.
But if we are talking about Sukuna's past, kung paano siya naging ang King of Curses, kung anong mga pinagdaanan niya, walang kahit na anong explanation para dun. Na para bang isinalpak na lang ni Gege Akutami sa mukha nating lahat na okay. Ayan si Sukuna, pinanganak na masamang tao, kalaban, walang emosyon. Yun na yun, kalaban na siya, gano'n na lang, wala nang explanation. But to be fair, character-wise, napakaganda naman ng pagkakabuo ni Sukuna. Talagang he lived up to his name. Up to the very end, ipinakita niya kung gaano siya kaignorante, kung gaano niya minamaliit si Yuji Itadori kahit na nilalamangan na siya nito. And also, to clear things up, napakarami nang nagsasabi na napakalaking plot hole na parang plot armor na lang ang pagbabalik ni Nobara Kugisaki. Dahil kung nagbabalik pala siya, bakit hindi pa nang simula para hindi na nadamay at mamatay ang iba pang mga sorcerer? Subalit nilinaw naman ito ni Uraume, di ba? Sinabi ni Uraume na kagigising pa lang nitong si Nobara Kugisaki at in-specify pa niya na wala pa man lamang more than 30 minutes magmula nang magising siya ay agad na niyang ginamit ang kanyang resonance para makatulong kay Yuji. So I guess that clears things up. Nagigising pa lang si Nobara. Paano siya tutulong kung hindi pa nga siya nagigising, di ba? Nagre-recover pa lang siya nun. And also, even though napaka-late na nito at napakakapos na nga nito tulad ng sabi ko previously sa mga natitirang 4 na lamang na chapters, this is another hope para sa mga Gojo fans. I will give you guys the very last copium para sa series na to. Nakita naman natin sa isang Jujutsu Kaisen MMV trailer na nagbalik nga si Nobara sa pamamagitan ng clues sa trailer na yon. Dahil nakita natin ang nakabitin na daliri nitong si Sukuna, nakita natin ang finger na ginagamit nitong si Nobara sa kanyang straw hat doll technique na resonance. But do you know what else is there? Nandoon ang Six Eyes. Nandoon ang mga mata ni Gojo Satoru at ipinakita lamang doon na nawasak ang kaliwang parte nito. Does it mean na talagang mangyayari ang sakripisyo ni Gojo ng kanyang kaliwang mata para lamang magbalik sa buhay? Ang binding vow na napakatagal na nating ginagawa ng theory. And that's just not it. Makita natin sa isang cover page na kung saan ay hawak-hawak ng buong Gojo team ang mga puppies. Lahat sila ay nakamulat ang mga mata except for Gojo Satoru na nakapikit ang kanang mata. At kung titingnan din natin, ang puppy na nasa ulo ni Gojo Satoru doon ay nakatingin sa taas. And you know what that means, right? That is North. At kung babalikan pa natin ang MMV na nagpakita ng foreshadowing or hint sa pagbabalik ni Nobara Kugisaki, makikita din natin na matapos i-feature ang Six Eyes at ang pagkawasak doon ng kaliwang mata ay makikita naman natin ang dalawang kamay na nag-grasp paitaas na nangangahulugan lamang na para bang hinahabol nito o gusto nitong pumunta sa North. At alam naman natin kung ano ang current situation ni Yuta Okkotsu sa katawan ni Gojo Satoru. Hindi siya makagalaw dahil ubos na ang kanyang duration para sa paggamit ng curse technique ni Kenjaku. Kung babalikan natin ang nangyari sa Jujutsu Kaisen Season 2, matapos ngang i-reincarnate nitong si Granny Ogami, si Toji Fushiguro sa katawan ng isa sa kanyang mga apo ay mas nangibabaw at tinalo ng body nitong si Toji ang soul ng kanyang apo. Now, I will leave that information to you guys. Bahala na kayong umisip kung anong gusto nyong isipin dahil I am done with the copium na. I just want to let Gojo Satoru rest dahil tapos na rin at na-fulfill na din naman niya ang kanyang role. Napakalalakas na ng kanyang mga students ngayon. But what do you guys think of the latest chapters? And the very fact na meron na lamang tayong 4 chapters left. But all I can say is that hayaan nating magluto si Gege Akutami. Hayaan nating patunayan niya kung bakit napakaraming fans ang minahalang Jujutsu Kaisen. Be sure to leave a like, subscribe and ring the bell button dahil who knows, baka hindi kayo agad ma-notify kapag nag-release tayo ng bagong video. Also, don't forget to check out our secondary channel na ang Anime Updates PH para naman sa reviews, analysis, and theories para sa One Piece series. Kaya kung mahilig ka sa One Piece, ano pang hinahantay mo? Mag-subscribe ka na rin, ring mo na din ang bell button sa channel na yun. But until then, I guess I will see you guys on the next one.